Hello air signs, welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message ng person mo gamit ang personalized cards. Ikaw na lang bahalang magpalit kung si person mo ito o ikaw. Naka-gloves ako guys kasi hindi ko na kayang ipakita sa inyo yung maugat kong kamay. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga air signs? Ito yung una niyang message. Pangakong hindi na kailanman matutupad. Saan ba siya nagpunta at hindi na matutupad? Twin flame. Kapag twin flame guys, parang best friend mo. Kahit na hindi ka magsalita, kilala ka na niya. Ito yung person na magpapamulat sa'yo sa katotohanan. Man, maybe karamihan ng nanonood babae. At itong nagbibigay ng message ngayon ay lalaki. Pero ikaw na lang magbaliktad ng sitwasyon. Loving you is not easy. Mukhang marami kayong pinagdaanan ng person na ito, kaya nahirapan din siya. Yung twin flame pinaliwanag ko na diba? Yung soulmate, ang kaibahan niyan, parang kamag-anak mo, nanay at tatay mo, na nakatadhanang makilala mo at maging connected sa iyo. Pero meron ding twin flame na nagkakarelasyon, pero lesson lang ang ipapaalala niya sa iyo. Kumbaga hindi pang matagalan na relasyon. Ito na yung huli. Ikaw lang ang mahal ko mula noon hanggang ngayon. Mukhang twin flame ang nangyari sa relasyon nyo. Medyo malapit sa karmic relationship. Pero ang turing ng person mo sa iyo ay ikaw yung true love niya. Ngayon naman guys, alamin natin kung ano yung financial problem mo. Ano yung dahilan, ano yung dapat gawin, at saka ano yung hadlang. Sa huli kukuha ko ng additional cards. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat, kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ito ang mystical card mo, opportunity. Business opportunity ito guys. Maybe ang ilan sa inyo magsisimula kang magnegosyo. At ito na yung panahon para gamitin mo yung kaalaman mo at saka abilidad. Maraming oportunidad ang darating sa'yo. Mukha kasing naudlot ito naipon kaya marami yung darating. Unahin muna natin alamin yung main na dahilan kung bakit meron kang financial problem. Mukhang mas maraming positive para sa mga air signs. Kasi itong mga cards mo, Ace of Wands, Seven of Pentacles at Ten of Wands. Ipagpatuloy mo yung pagpupursige kasi may magandang resulta ito. Malapit mo na itong makamit. Ito yung magiging sagot sa financial problems mo or anumang problema. At saka nakadalawang cards ka na merong delay sa situation mo pero magpatuloy ka pa rin. Kasi dalawang cards yung nagsasabi sa tagumpay. Para magkaroon ng solusyon yung
financial problems mo. Sa career, pabor yung mga cards at saka may mga good news na darating sa buhay mo. Pero kung ang ilan sa inyo masyadong marami ka ng trabaho or ginagawa, matuto ka ring tumanggi. Sayang naman kasi yung pinaghirapan mo kung hindi ikaw yung magse-celebrate. Kaya alagaan mo din yung sarili mo. Sa mga single, ang ilan sa inyo, ready ka na para sa bagong relasyon at saka may potential person na gusto nang sabihin kung ano yung totoong feelings niya sa iyo. At ang ilang single naman, confident ka na kapag merong love na para sa'yo, darating siya. Pero kailangan din na mag-effort ka kung gusto mong magkaroon ng love life. Pero ang ilang single, hindi ka interesado. Yung bang tingin mo kapag nakipagrelasyon, maraming kailangan. Ang ilan na nasa relationship, nagle-level up ang relasyon nyo. Yung bang nagkakaroon ng engagement or ang ilan sa inyo meron ng baby. At saka ang ilan sa inyo nag-iipon kayo ng person mo para yung bang magpakasal o kaya makabili ng sariling bahay or para sa pag-aaral ng mga anak nyo. Nakadalawang cards na kasi sa plano at saka teamwork nyo ng person mo. Pangatlong card na ito, community, na kailangan ng collaboration. Ito yung sagot sa tanong na ano ang dapat gawin. Kasi yung collaboration, yun yung magbibigay sa'yo ng financial growth. Ngayon naman, alamin natin kung ano ang dapat gawin gamit naman ang tarot cards. At saka i-add ko lang ang ilan sa inyo na nasa relationship. Parang ikaw na lang yung nag-e-effort sa relasyon nyo ng person mo. At ang advice ng mga cards na ito ay kailangan bigyan mo rin ng prioridad yung sarili mo. At saka ang advice ng cards sa relationship, kailangan tulungan. Ayan, ito na yung mga cards mo. Ayan, dalawa na. Eight of Swords, King of Pentacles, at Judgment. Sa mga cards na ito, pinapakita na merong drama, crisis, at saka pagkalito sa iyo. Pero ang advice ng mga cards, kung nararamdaman mo na nawawalan ka ng pag-asa, ang dapat mong gawin ay magtiwala sa Diyos at magtiwala ka sa sarili mo. Kasi sa sitwasyon na kinakaharap mo, makikita mo rin yung klaro na solution at saka magiging tama yung judgment mo. May mga positive decision kang gagawin or magagawa. Kaya huwag mong isipin na trap ka sa anumang sitwasyon. Lalo na kung meron kang financial problems. At saka sa financial, yung financial na magkakaroon ka, kailangan mong ikaw mismo yung maghirap. Mas dun ka aasenso kesa sa sinasabi sa'yo na may ganito na mabilis kumita, walang ganon. Pero syempre kailangan ng hard work at saka dedication para magiging steady yung financial security mo. Kumbaga may pang long term. Dalawang cards na rin kasi yung nagsasabi na pag-ingatan mo yung financial na meron ka. Sa mga single, pinapaalalahanan ka ng mga cards na kung ano yung kutob mo, yun yung totoo. Pagtibayin mo yung financial status mo. At saka kapag na-in love ka, siguraduhin mo na ito talaga yung gusto mo. At saka may mga past person or person na nahuhusgahan ka ng hindi patas.
Or maybe, ikaw yung gumagawa nito, kaya hanggat maaari, iwasan mo ito. Kailangan ng healing at saka fair judgment. Itong caution, nakatatlong cards ka na kailangan bago ka magsalita or kumilos, isipin mo muna. At saka pinapaalalahanan ka rin na merong mga delay na mangyayari sa buhay mo. Nakatatlong cards ka na din. Pinagre-ready ka lang ng mga cards para hindi ka maguluhan or magtaka bakit ang bagal ng tagumpay sa buhay mo. Pero wag mong gawin na yan yung maging dahilan para ikalungkot mo. Panapanahon eh. Pasensya na kayo guys sa sasabihin ko pero yung person mo hindi siya nagbibingi-bingihan sa mga sinasabi mo sa mga nasa relationship. Maging open kayo sa isa't isa ng person mo kasi wala naman talagang madaling relasyon. At saka ang ilan sa inyo, stable at secure ang relasyon. Kung nalulungkot ka, ikinakalungkot din ng person mo yung mga sinasabi mo sa kanya. Dalawang cards na kasi na merong person na yung bang mapang-abuso or yung nauhusgahan ng hindi tama. Kaya kailangan magkaroon kayo ng communication. Hanggat maaari, communication. Hindi yung parehong mainit yung ulo nyo. Walang matatapos kapag ganon. Queen of Wands, Page of Cups, at the Moon. Ito naman yung mga cards para sa hadlang sa financial problems. May mga hadlang na nangyayari sa buhay mo, pero magagamit mo yung talas ng kutob mo kung ano yung dapat maging solusyon para matigil na yung hadlang. Sa pagkumpronta sa sitwasyon, kailangan mong maging sensitive. Lalo na sa pag-open sa kung ano yung naiisip mo or gusto mangyari. At saka pinapahiwatig ng mga cards na yung makawala ka sa negative na situation. Sa health naman, nakadalawang cards ka na ipagpatuloy mo yung health goals mo. At saka may positive impact yan sa katawan mo. At para naman sa ilan, kung binibigyan ka na ng sign ng katawan mo, bigyan mo to ng pansin o kaya solusyon. Ang ilan sa inyo na single, sa sobrang paghanga sa'yo ng potential person, secret admirer mo. Hindi niya alam kung paano or ano yung una niya sasabihin sa iyo. Soon, makaka-receive ka ng message o kaya may person na gustong maging malapit sa iyo. At itong potential person na ito, dalawang cards na yung nagsasabi. Maybe ikaw yung malakas ang charisma or siya. Perfect kayo sa isa't isa. Sa mga nasa relationship naman, nakatatlong cards ka na strong at passionate ang relasyon nyo ng person mo. Ang paalala ng mga cards, kapag may problem kayo ng person mo, pag-usapan nyo ito. Hindi pwedeng pinapakita nyo lang sa kapwa nyo na okay kayo. Mas magaan kasi sa pakiramdam na yung nararamdaman, hindi imitation or peke. Yung bang nakikisama ka lang. At saka ang ilan sa inyo yung problem nyo sa relasyon, maaayos nyo ng person mo. Kailangan nyo lang parehong maintindihan yung opinion at feelings ng isa't isa. Ito yung angel number mo, 444. Listen to what someone might be saying to you. Pangatlong card na ito guys, sa listen. 900. Substantial changes coming your way. Angel 900 meaning brings about a calming effect. Agree to its vibrancy. May mga good news naman kasi na darating sa buhay mo. Hindi puro challenge lang.
Kukuha naman ako ng additional cards pero hindi ko babalasahin. Itong Five of Swords, nakadalawang cards ka na ang ilan sa inyo gusto mo ng confrontation. Kumbaga, ending ng issue na nangyayari sa iyo. Itong Ace of Pentacles naman, may person na mataas ang tingin sa iyo. Hihingin niya yung advice mo at saka pangalawang card mo na ito na maganda yung magiging pasok ng financial sa iyo. At saka meron ding new beginning. Itong The Lovers naman ay meron kang importanteng desisyon na gagawin. Hindi ka pa makapili sa ngayon. Naghihintay ka pa ng sign.